Mga kabayan, sa mga nag-aabang po at naghihintay ng pinakalatest na update kaugnay sa ibinebentang bahay ni dating Pangulong Duterte, ito po ang good news. Inihayag ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na hindi pumayag ang kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte na ibenta ang kanyang bahay sa Doña Luisa Village sa Davao City. Ito ay sa kabila ng makita ng dating Pangulo na may for sale sign ang kanyang bahay na nagtrending sa social media. Ayon kay dating Pangulong Duterte, malaki ang sentimental value ng bahay sa kanya dahil ito ang pinakaunang bahay na naipundar niya. Nilinaw naman ni Congressman Pulong Duterte na ibang bahay ang tinutukoy ni Hanlet Abansenya. Ako sang gipangutana po, una ako lang sang likay-likay kay kabalo man ka sa nasulod, di ba? Medyo depressed. So ako sang gipangutana nga og ibaligya batong balay sa among lula, sa dili daw to ibaligya, di sa musugot. Yan ako nang gidiretso nga imong balay diya sa Doña Luisa ibaligya ba ni tubag naman siya nganong nga baligya ba daw nga mo daw na pinakauna niyang balay unya si Hanilet na mo daw kaugaling mong balay dako daw. So mo to yan tubag. So di daw ni pabaligya. Pero nabaligya na ni Hanilet, ako pong gipangutana nga kung ang titulo ka kinsa murag nisulti man to siya kahanilet daw murag ana wa po ko way klaro po diyan tubag pero nabaligya na pud may mabuhat. Kasi sa pagkakaron ang among inahan si mama namo ni sulti gyud nga og puhon og kaluyan sa Ginoo makagawa siya didto na siya papuyon sa balay namo. Wow. Okay. Samantala, patuloy na umaani ngayon ng batikos mula sa netizen ang naging desisyon ng Commission on Election sa pangunguna ni Chairman Erwin George Garcia. Inatasan kasi ng Comelec and Bank na iproklama si Bienvenido Benny Abante Jr. bilang kinatawa ng ika-6 na distrito ng Maynila. Ang isinumiting motion for reconsideration ni Luis Joey Chuaoy ay denied at pinawalang bisa ang kanyang proklamasyon bilang nahalal na kinatawan ng Maynila. Kung matatandaan, si Uy ang nanalong kongresista sa ika-6 na distrito ng Maynila nitong nakaraang eleksyon. Pero naging questionable ang kanyang identity matapos ipetisyon ito ni Benny Abante. Narito ang paliwanag ni Comelec Chairman Erwin George Garcia. Pag hindi ka natural born Filipino, kahit naturalized Filipino, ay hindi pwede maging kongresista. Ang sabi ng Commission Division at sabi ng Commission and Bank, siya ay hindi natural born Filipino citizen. Pero ang tanong dito, Naomi, sino na nga ba ang talagang dapat umupo bilang kinatawa ng ika-6 na distrito? Si Abante nga ba na ipinapaproklama ng Comelec o si Uy na naiproklama na? Pinal na nga ba ang desisyon ng Comelec and Bank at ito na nga ba ang susundin? Hindi naman ito diretsahang sinagot ni Comelec Chairman George Erwin Garcia. Pero para sa kanya, sa Kamara at Korte Suprema na ang magre-resolba nito kung sino nga ba ang dapat umupo sa pwesto. Dahil naman inilabas ang desisyon bago ang June 30, 12:01 ng tanghali, base sa rules ng Comelec, may 5 araw pa bago ito maisapinal at maglabas ng Certificate of Finality ang poll body. Kaya naman kung batas naman ang pagbabasihan kung sino ang uupo, ang sabi lang ng Comelec kung sino ang naiproklama na, nakapag-oath na at uupo sa posisyon, siya ang lalabas na kongresista. Basta sinasabi ng Reyes versus Comelec, so long as merong proclamation, merong oath, at may assumption to office ng alas 12:01 ng tanghali, ang isang tao na kandidato for Congress ay makakaupo bilang kongresista. At sa iba pang mga balita, ikinadismayahan ng maraming Pilipino ang naging hakbang o plano ni DOJ Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya, kung saan ay kinumpirma nito na magsusumite siya ng aplikasyon sa Judicial and Bar Council para sa posisyong ombudsman bago matapos ang linggo. Ito ay bilang paghahanda sa pagre-retiro ni Ombudsman Samuel Martires ngayon July 27, 2025 matapos ang kanyang 7 taong termino. Lumalabas kasi na may tsansa o malaki ang posibilidad na maging ombudsman si Rimulya, lalo't naging DOJ Secretary siya. Tanong ng ating mga kababayan, ano nga ba ang magiging epekto sa bansa kapag naging ombudsman itong si Boying Rimulya? Ewan ko naman kung yung JBC ay i-recommenda ito si kay Marcos. Well, magkakaalaman tayo kung gaano kalalim ang ombudsman, kung gaano kalalim ang JBC, kung gaano kalalim itong si Marcos talaga. Pero pag ito naging ombudsman pa, wala na talaga.
wala na talagang patutunguhan ng Pilipinas. Wala nang aasikasuhin ang gobyerno ni Marcos kundi pamumulitika. I don't think so. Ang termino ng ombudsman saktong 7 taon, walang reappointment. Ibig sabihin, kung si Remulla ang piliin ni Pangulong Marcos, tatawid ang kanyang termino hanggang sa susunod na presidente. Makapangyarihan ng ombudsman, kaya nitong magsuspende at magpatalsik ng mga opisyal ng gobyerno, gaya ng dismissal noon kay dating Banban Mayor Alice Go. Pwede itong magsagawa ng investigasyon, may reklamo man o wala, lalo na sa mga kaso ng pandarambong, korupsyon, pag-abuso sa kapangyarihan at paglabag sa tungkulin. Kabilang dyan ang mga impeachable official na maaaring investigahan sa kasong serious misconduct para sa pagsasampa ng impeachment complaint. Independent body rin ang ombudsman. Wala ito sa ilalim ng kapangyarihan ng presidente o ehekutibo, kongreso at kahit pa ng hudikatura. Hindi rin ito kailangan sumalang sa confirmation ng makapangyarihang commission on appointment. As ombudsman. Tiwala raw si Remulla na iiwan niya ang DOJ na organisado. Anya, sakaling siya ang mapiling ombudsman, meron na siyang mga pangalang irerekomenda sa Pangulo bilang kapalit niya sa DOJ. Si Torre, gawin mo na rin siya na ang PNP chief, siya na rin ang siya na rin ang SOJ. Gusto mo o kaya si Remulla, siya ang SILG, si John Vic, siya na rin ang SILG, siya na rin ang okay. Siya na rin ang SOJ. O gusto mo si Tambaluslos. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sang-ayon ba kayo na maging ombudsman itong si DOJ, Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, kung saan ay kilalang kritiko ng mga Duterte at kakampi ng mga Marcos? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Marami pong salamat. Pinag-aaralan pa ng House Prosecution Panel kung maglalabas ng panibagong certification ang Kamara para patunayang interesado pa rin ang 20th Congress na ituloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Representative Bel Zamora, may pangamba ang ilan na kapag naglabas ng bagong certification, baka ito ituring na bagong reklamo na lalabag sa 1-year ban ng saligang batas. Git naman ng Kamara at ilang kongresista, may certification man o wala, dapat magpatuloy ang paglilitis sa Senado dahil natapos na ang mababang kapulungan ang mandato nito. Handa rin ang ilang mambabatas gaya ni na Representative J.C. Abalos at Representative Antonio Tino na suportahan ang proseso kung ito ay alinsunod sa konstitusyon. We haven't decided on whether to issue that. Maybe yung iba kasi sinasabi na pag nag-issue yung 20th Congress, then it will make it appear that it's an impeachment case filed in a different Congress, and therefore it bans it violates the 1-year ban. Yung ganun po, pinag-uusapan po namin yan. Hataw Balita ngayon! Naghain ng kani-kanyang mga prioridad na panukalang batas sa mga senador sa unang araw ng 20th Congress. Unang nagsumite si Senator Loren Legarda ng kanyang 10 prioridad na panukala, kabilang ang One Tablet, One Student Act. Sinundan siya ni Senate President Cheese Escudero na ipinapanukala ang pagbabasura sa bank secrecy para sa mga opisyal ng pamahalaan. Kabilang sa mga panukala ni Senator Jinggoy Estrada ang buwan ng ayuda para sa senior citizens at mga hakbang para sa disaster resilience, habang isinusulong naman ni Senator Robin Padilla ang divorce, medical cannabis at minimum wage hike. Naghain din ng kanyang priority bill si Senator Joel Villanueva na layong wakasan ng endo at ipagbawal ang online gambling. Binibigyan diin ni Senator Erwin Tulfo sa kanyang panukalang batas ang muling pagrepaso sa rice tarification law at pagpapadali sa proseso ng pagkuha ng ayuda. Kasama rin sa mga naghain ng kanilang pangunahing panukala sina Senators Bongo, Tito Soto at Bam Aquino na nakatuon sa mga issue ng edukasyon, social welfare, wage hike, disaster preparedness at laban sa fake news.
News. Kaninang umaga, inilabas ng Commission and Bank o COMELEC and Bank ang resolusyon hinggil sa cancellation of Certificate of Candidacy ni Luis Joey Chua Uy. Si Uy ang nanalong kongresista sa ika-6 na distrito ng Maynila nitong 2025 elections. At ang kalaban niya ay si Bienvenido Benny Abante Jr., ang dati ng representative sa distrito. Batay sa desisyon ng COMELEC and Bank, ipinapawalang bisa ang proklamasyon kay Uy at kinatigan ang desisyon noon ng Second Division na ang maiproklama ay ang ikalawang may pinakamataas na boto o ang kalaban niya na si Benny Abante. Ang dahilan naman umano ay dahil lumalabas na hindi natural born citizen si Uy dahil foreigner ang kanyang ama. Pag hindi ka natural born Filipino, kahit naturalized Filipino, ay hindi pwede maging kongresista. Ang sabi ng Commission Division at sabi ng Commission and Bank, siya ay hindi natural born Filipino citizen. Dito, Naomi, sino na nga ba ang talagang dapat umupo bilang kinatawan ng ika-6 na distrito? Si Abante nga ba na ipinapaproklama ng COMELEC o si Uy na naiproklama na? Pinal na nga ba ang desisyon ng COMELEC and Bank at ito na nga ba ang susundin? Hindi naman ito diretsa ang sinagot ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, pero para sa kanya, sa Kamara at Korte Suprema na ang magre-resolba nito kung sino nga ba ang dapat umupo sa pwesto. Ang importante lang at least bago matapos ang 30 ng Hunyo na desisyonan ng COMELEC yung bagay na yan, and therefore kung paano ito maipapatupad o hindi maipapatupad ay tingnan natin yung susunod na mangyayari dyan. Dahil naman inilabas ang desisyon bago ang June 30, 12:01 ng tanghali, base sa rules ng COMELEC, may 5 araw pa bago ito maisapinal at maglabas ng Certificate of Finality ang poll body. Kaya naman kung batas naman ang pagbabasihan kung sino ang uupo, ang sabi lang ng COMELEC kung sino ang naiproklama na, nakapag-oath na at uupo sa posisyon, siya ang lalabas na kongresista. Basta sinasabi ng Reyes versus COMELEC, so long as merong proclamation, merong oath, at may assumption to office ng alas 12:01 ng tanghali, ang isang tao na kandidato for Congress ay makakaupo bilang kongresista. Ito, pag-usapan natin, ito isang kapalmoks pa. Isa pa tong kapalmoks. Ay, nako. Kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na magsusumite siya ng aplikasyon sa Judicial and Bar Council para sa posisyong ombudsman bago matapos ang linggo. Ito ay bilang pag-anda sa nalalapit na pagre-retiro ni Ombudsman Samuel Martires sa July 27, 2025 matapos ang kanyang 7 taong termino. Ang tanong, ganda ng tanong ng report. Pero hindi po ba conflict yun? Kasi ito pero patong kinakaharap na reklamo o demanda sa ombudsman na hinain ni Amy Marcos. Ang tanong, hindi ba yun magiging conflict? I don't think so. Coming from a person, hindi raw magiging conflict na meron siyang kinahaharap sa ombudsman, coming from a person na sinabi niyang ipapa-aresto niya pag pumasok ang ICC. Walang karapatan ng ICC dito. Hindi papapasukin ng ICC dito. This is the same person na nagsabi nun. Na nagsasabi ngayon na hindi conflict of interest. Kahit meron siyang kinaharap sa ombudsman at siya pa ang magiging ombudsman. Ayon kay Remulla, hindi hadlang sa kanyang aplikasyon ang reklamong inihain ni Senator Amy Marcos kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at tiwala siyang patas itong i-evaluate ng JBC. Bagamat wala pa siyang detalyeng ibinabahagi hinggil sa mga plano sakaling maupo bilang ombudsman, tiniyak niyang maayos ang kalagayan ng DOJ sakaling siya ay umalis. Naniniwala pa ba kayo sa sinasabi nito? Ewan ko na lang. Sa mga nangyari dito kay Boying, siguro hindi lingid sa inyo yung kinaharap nito. Even yung sa anak niya, biglang naglaho. Ganun na lang kabilis na desisyonan.
Siya pa ang hindi ko alam kung gaano katindi kakapal ang mukha nito. Siya pa ang may gana. Magre-request pa siya talaga. Magsasubmit pa siya ng intensyon maging ombudsman. Hindi na ba talaga nakakatanggap ng kahihiyan ng mga Pilipino ngayon? Basta maupo sa power. Yung isa naman, na si Abante, talo na nga, siya pa ang pauupuin. Hindi man lang may kahihiya na, teka muna, ayoko umupo. Hindi ako nanalo. Di ba? Wala na bang kahihiya ng mga politiko natin? Ganyan na kaiitim ang pagmumuka. Kahit pa ina-appoint ng presidente ang pwestong ito. Ano naman kaya ang plano ni Remulla sakaling maging ombudsman? Ito yan, okay? Independent ng ombudsman. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng hawakan ng kahit na anong legislative, executive, judicial body. No? Ayon kay Remulla, hindi hadlang sa kanyang aplikasyon ang reklamong inihain ni Senator Amy Marcos kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at tiwala siyang patas itong i-evaluate ng JBC. Bagamat wala pa siyang detalyeng ibinabahagi hinggil sa mga plano, sakaling maupo bilang ombudsman, tiniyak niyang maayos ang kalagayan ng DOJ sakaling siya ay umalis. Ihahain na reklamo sa ombudsman. Ako, as I see it, si Marcos ang maglalagay sa kanya. At ito po ay sa rekomendasyon ng Judicial and Bar, okay, Council. Pero pag nirekomenda yan ng JBC, si ano maglalagay? Si Marcos. As I understand it, posibleng proteksyon ni Marcos to. Ina-anticipate niya na kung hindi nila mag-grab ang power sa 2028, kakaharap sila ng kaliwat kanang kaso. At pag napuupo si Boying, alam naman natin ang magiging karakas nito. Never nitong kukontrahin si Marcos. In my opinion, protection yan para sa kanilang dalawa. Protection ni Marcos to si Boying. Hindi siya magagalaw. Walang, kahit maupo si BP Sara, siya ang ombudsman, andyan yan. Kaya nga, para sa akin, alam mo, hindi ako magugulat kung ang maging ombudsman natin si Claire. Si Claire Castro. Kasi, alam mo to si Marcos, parang dyan na lang umiikot. Diba? Boying, Claire Castro, Torre, John Vic Remulla. Parang dyan na lang umiikot. So, they will protect each other. Kaya sa totoo, ulitin ko, hindi ko ikakagulat. Si Claire Castro, posibleng maging ano pa yan. Baka sampay mailagay yan si Claire Castro. Si Torre nga walang kakwenta-kwenta ginawang PNP chief. Ganyan po katindi ito si Marcos. Ito'y wala na sa prinsipyo. Ito'y wala na sa galing. Kahit kaliwat kanan na ang kinahaharap nito na bulilyaso, basta loyal sa kanya. Yun ang issue. Ewan ko naman kung yung JBC ay i-recommenda ito si kay Marcos. Well, magkakaalaman tayo kung gaano kalalim ang ombudsman, kung gaano kalalim ang JBC, kung gaano kalalim itong si Marcos talaga. Pero pag ito naging ombudsman pa, wala na talaga. Wala na talagang patutunguhan ng Pilipinas. Wala nang aasikasuhin ang gobyerno ni Marcos kundi pamumulitika. As ombudsman. Tiwala raw si Remulla na iiwan niya ang DOJ na organisado. Anya, sakaling siya ang mapiling ombudsman, meron na siyang mga pangalang irerekomenda sa Pangulo bilang kapalit niya sa DOJ. Si Torre, gawin mo na rin siya na ang PNP chief. Siya na rin ang ano.
siya na rin ang SOJ. Gusto mo o kaya si Remulla, siya ang SILG, si John Vic, siya na rin ang SILG, siya na rin ang ano. Oh, okay. Siya na rin ang SOJ. O gusto mo si Tambaluslos,